Okay, magandang araw ulit sa ating lahat. Ito po yung bagong additional features ng SIP MS, Supply Inventory and Property Management System. Dinagdagan ko nitong RPCI, yung Report on the Physical Count of Inventories. Paano ba ito ma-generate? Yan, pakita ko lang sa inyo yung mga step by step kung saan nag-uumpisa yung pagse-setup. Kaya sabi ko dun sa mga unang video noons na nandito sa master files, dapat nakaset up dito yung item categories. Dito nag-set up ako ng office supplies, bond paper, ball pen. Yan. Tapos ito yung prefix niya. Ito yung general description. Nakaset up siya as supplies. Dito may object code. Then naka-active yung status niya. Then uncheck yung asset kasi hindi naman asset pag supplies. Ang asset yung sa semi-expendable lang at saka sa PPE. Okay, meron na tayong supplies dito. Ang sunod na step niyan, pupunta dito sa supplies module. Dito po kasi mag-coding tayo, mag-i-encode tayo ng supplies. Yan, add supplies number 1. Yung stock number automatic na yan. Halimbawa itong alcohol, i-code ko, ito na yung stock number niya, alcohol. Dito sa item name, lagyan lang natin ng alcohol. Halimbawa 50 ml. Yan, alcohol. Tapos sa base unit, bottle, reorder point, level, or ano, bawa 50. Okay na yan. Nag-set tayo alcohol. Add pa tayo, pangalawa, bond paper. Ito, bond paper, copy paper, bawa A4 GSM 80. Dito nyo ilalagay yung description ng supplies. Doon sa item categories, general description lang. Kasi dito nyo i-itemize kung anong klaseng supplies yung sineset up ninyo. Dito kasi may specs na. A4 size, yung kanyang kapal, ng copy paper sample. Siyempre, rim. Hindi siya per piece yung copy paper. Naka-rim siya. Then, ang order level niya, gawin din natin 50 rims. Kasi marami tayong in-order. Okay na, mayroon na tayong dalawang supply. Alcohol at saka bond paper. Okay? Ngayon naman, dito sa stock ledger, syempre magpo-purchase tayo ng supplies. Dumating na yung supplies. I-receive natin. Add record tayo. Yung transaction type natin, purchase or receipt. Supply ID, alcohol. Ito, may nakikita na tayong dalawang item dito ng supply, alcohol at copy paper. Yan. Tapos, transaction date, halimbawa, nung June 2, naka-receive tayo ng 100 bottles na alcohol. Lagay natin dito, invoice number, or bahala na kayo kung anong reference ninyo. Basta may reference siya. Tapos supplier, kung sino yung supplier. Tapos yung unit cost, halimbawa 100 pesos yung isang bottle ng alcohol. Yun, ganon, stock ledger. Add pa tayo, may na-receive pa tayong copy paper. Na-receive natin June 2 rin. June 2, naka-receive tayo ng 100 rims na copy paper or bond paper, A4, reference number pala to, invoice number or PO number or delivery receipt, supplier si XYZ. Tapos yung halimbawa yung isang rim, pagpalagay natin 150 pesos yung isang rim. Okay, meron na tayong dalawang stock.
alcohol at saka supplies. O ngayon, pwede ka na mag-issue. RIS, issue tayo. Number 1, mag-issue tayo kay Antonio Caprio sa admin. Nag-request siya noong June 3 for office use. Ang request niya ay alcohol. Ilang alcohol ang kailangan niya? 10 alcohol. 10 alcohol din yung ibibigay. Kasi may 100 alcohol tayo na stock. Ang gagawin nyo, print muna para mayroon tayong RIS. Ganyan. Okay, 10 available yung stock. 10 yung request. 10 din yung ibibigay. Okay. Para may signatories, lagyan nyo ng signatories dito. Basta alam nyo yung signatories kung sino dapat sa requested by, received by, approved by, issued by. Ayan, para pag nag-print tayo, dito may nakikita yung requested by, approved by, issued by, received by. Ayan. Tapos, pagka-print, i-post nyo na. 10 yan, 100 to. Magiging 90 dapat ito. Post. Ayan, 90 na lang ang naiiwan na alcohol. Okay, mag-issue ulit tayo ng isa pa para naman sa copy paper. Add RIS number 2. Siya pa rin yung nag-request, si Antonio Caprio. June 3, office use. Copy paper naman, ito, A4. Humihingi siya ng 5 rims. May 100 na stock, 5 rims din yung hinihingi nito. Yan, sino yung nag-request, sino yung mag-a-approve, sino yung mag-i-issue, sino yung magre-receive. Dapat mayroon kang list of names dun sa signatories. I-print yung RIS. Yan, may nag-request ng 5 rims na copy paper. Naka RIS number 2 na tayo. Okay, pagka-print, post natin, successfully posted. Okay, 95 na lang yung natitirang copy paper. Ngayon, sa reporting na, pag gusto mo mag-report ng reports of supply materials issued, itong RSMI. Number 1, ganun lang gagawin nyo. From June 1 up to June 5, balimbawa, 1 week. Date prepared, tapos prepared by, certified by, tapos print. Ito na yung RSMI. Dalawa yung na-issue kasi na RIS1, RIS2 ng alcohol at copy paper. Ayan, di ba? Pipirmahan na lang, piprint na lang, pipirmahan. Pagka-pirma, post na yan. Okay, RSMI posted successfully. Okay, tapos sa inventory, pag hinihingan kayo ng inventory ng per semester, halimbawa, as of June, dito rin kayo maglalagay ko yearly. Yan, add record number 1. Halimbawa, June 30. Ano yun? Supplies. Iba-iba yung supplies natin. Agricultural, chemical, drugs, medical, office supplies, other supplies, textbooks. Office supplies yung alcohol at saka copy paper, kaya office supplies i-select ko. Sino yung magse-certified, verified, sino yung accountable officer, kailan siya nag-assume. Then, pag okay na yan, select nyo lang, okay na lahat yan, click nyo yung i-load yung inventory. Yun, i-load niya yung alcohol at saka yung copy paper, ang unit value, tapos yung balance per card. Di ba 90 na lang yung alcohol kasi kumuha ng 10. 95 na lang yung copy paper kasi may nag-request din ng 5. Ito na yung balance per card.
At kayo naman, magbibilang kayo kung same ba yung per count. Pwede nyong i-edit ito kung mayroong kulang o sobra. Bawa, 85 lang yan, magre-reflect dito ngayon yan sa shortage. Yan o. Pero kung 90 pa rin yan, 0 lang yan. O yan, 0. Ganun siya. Tapos mag-remarks lang kayo dito. Remarks. Dito mag-remarks. Comment. Oh. Remarks. Ganun lang. Or comment. O notes. Okay, pwede na rin i-print yan. Pag nag-print kayo, ito na yung lalabas dyan. Type of supplies. Tapos alcohol. O, yan na yung lalabas. Ito na yung remarks natin na nilagay. O, pipirma na lang. Para dito sa period na as of June. O, pag okay na yan, post mo na. Successfully posted. Ayun, okay na siya. Dito sa stock form, makikita mo, kung gusto mo lang mag-check, ito yung stock form natin, stock card. Ito yung status ng per supplies. Alcohol, 90 na lang siya. Yung invoice na receive nun, tapos nag-issue ka ng 10, 90 na lang. Diba, ang bilis, ang ginhawa nito. Copy paper. Ganon din sa copy paper. Stock card ng copy paper, 95 pa yung balance. Ayan, ganun lang yung supplies. Tapos pag tiningnan natin dito sa stock balance ng Excel, meron din kayong reference dito sa Excel. Madali nyo makita yung balance ng bawat supplies. Kung low stock, dito walang magre-reflect kasi wala kang naka-low stock doon. Pero kung bumaba na siya dun sa reorder level, magre-reflect dito yan. Stock ledger, ito yung stock ledger, yung history niya. Anong history? Kailan nag-purchase, na-receive? Dito makikita nyo yung history. Nakakatuwa to, diba? Malalaro nyo na yung data rito. Kailan kayo nag-purchase? Kailan kayo nag-issue? Ito yung RIS. Yan, anong office yung nag-request? Yan o, diba? Kikita nyo, mabibilang nyo rin kahit sa Excel. Yan yung sa supplies. Napakadaling i-monitor ng supplies. Dito naman sa mga assets, ganun din yan. Halos may similarity rin naman sa supplies. Okay, mukhang magaan to sa trabaho natin sa inventory ng supplies natin. Kasi nandyan na yung basic reports na kailangan po natin sa COA. Okay, yan po muna para dito sa video na to. Maraming salamat.